Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of Hebrews, chapter 11, verse 6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Faith that lasts. Pag-usapan po natin yung pananampalatayang tumatagal at tumatanggap mula sa Diyos. At alam niyo po sa buhay po ni Bartimeo, ano po dun po sa kwento sa Mark chapter 10 verses 46 hanggang 52, marami po tayong matututunan ano po at gawin natin itong basihan kung paano tayo manampalataya sa Diyos at tumanggap sa Kanya. So may mga katangian po yung pananampalatayang tumatagal at tumatanggap sa Diyos. Ano po? Kasi ako po'y naniniwala dito sa Hebrews 11:6 na ang sabi po rito, kinalulugdan ng Diyos yung mga taong sumasampalataya sa Kanya at binibigyan niya ng gantimpala. Tayo po sa buhay na ito, napakahalaga po na taglayin natin itong ganitong klaseng pananampalataya. So ano po yung unang-unang katangian nito? Ito yung pananampalatayang hindi ikinahihiya si Kristo at ang kanyang mga salita. In other words, hindi mo ikinahihiya ang Diyos sa iyong buhay. Ang sabi po sa Luke chapter 9 verse 26, kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni numan, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Gusto ng Panginoon na sa buhay na ito ay matibay po yung ating paninindigan patungkol po sa Kanya. At ganun po ang ginawa ni Bartimeo, hindi niya ikinahiya yung kanyang pananampalataya at siya po ay sumigaw ng sumigaw kahit siya'y pinagbabawalan na ng ibang tao. Kasi ganun po ang pananampalataya, may tinig po yan. Meron po yung voice. At yung pong ating pananampalataya, hindi dapat natin ikahiya. Lalong-lalo na kung tayo po ay lumalapit sa Diyos, tayo pong mga Kristiyano, pinatutunayan po natin sa maraming tao na meron tayong pagkakilala kay Kristo. Pangalawa, merong klase ng pananampalatayang hindi papaawat. Kahit imposible na. So dito po nakikita natin sa buhay na ito, maraming bagay na para bagang imposible na. Pero kapag ang isang tao ay nananampalataya, may nangyayari sa kanyang buhay. Yung po sinasabi ng Matthew chapter 19 verse 26. Katulad po ng karanasan ni Abraham na binabanggit po sa Romans chapter 4 verse 20, ganito pong sinasabi, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako niya. So si Abraham po, 100 years old na, baog pa yung kanyang asawa. Imposible sa paningin ng tao. Pero alam niyo po, si Abraham hindi nagpaawat. Lalo niyang pinatibay yung kanyang pananampalataya at nagpuri sa Diyos. Ganun po yung klase ng pananampalataya na tumatagal, lumalabas sa problema, nagtatagumpay sa mga pagsubok. Yung naniniwala ka na kayang gawin ng Diyos yung kanyang ipinangako kahit imposible na sa paningin ng tao. Pangatlong katangian po ng pananampalatayang tumatagal at tumatanggap sa Diyos ay yung pananampalatayang nabuo dahil nauunawaan mo at naranasan mo ang kabutihan ng Diyos o ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Alam niyo po sa Biblia, yung mga tao na labis na nagmamahal sa Diyos, ang pananampalataya po niyan matitindi. Sabi sa Romans chapter 8 verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Ganyang klase po yung pananampalataya na dapat mayroon po tayo. At
alam niyo po, hindi natin magagawang umibig sa Diyos kung hindi natin maranasan muna yung kanyang pag-ibig. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya mapapansin niyo po yung nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, yung nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, yung nakaranas ng kabutihan ng Diyos, sila yung mga taong nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Yan yung mga klase ng tao na labis na nagmamahal sa Diyos dahil naunawaan nila at naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. Ang ganda po, ano? Kaya alam niyo po, kahit anong sama ng isang tao, pag naranasan niya ang kabutihan ng Diyos, mananalig siya at magpapatuloy kahit nahihirapan sa kanyang buhay. Ganun po kasi ang pananampalataya. Tayo po ay namumove ng pag-ibig ng Diyos. At panghuli, yung pananampalatayang pinatatag ng pagsubok. Sabi sa Santiago chapter 1 verses 3 and 4, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So ito po yung mga taong maraming pinagdaanan, paulit-ulit na bumagsak sa buhay, pero bumangon, naniwala, nagpatuloy, kahit maraming pagsubok ang kanilang pinagdaanan. So ito po yung mga tao na tatanggap ng gantimpala. Sabi po sa Santiago chapter 5 verse 11, narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job, si Job po sa Bible, at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. So, ganong klaseng pananampalataya, ano po, nagtiis. At makikita po ninyo sa bandang huli siya'y ginantimpalaan ng Diyos. At iba yung pagpapala, yung naranasan niya sa kanyang buhay. So, ito po yung katangian ng pananampalatayang tumatagal at tumatanggap mula sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At nawa, taglayin namin itong ganitong klase ng pananampalataya. Inspirasyon po sa amin si Bartimeo na bagamat siya po'y dumaan sa maraming pagsubok ng buhay, yet naniwala siya. At siya'y tumanggap mula sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya ganun din po kami, Panginoon. Naniniwala kami na walang imposible, Panginoon, sa iyo. At naniniwala rin kami sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan. At alam ko po, ipaparanas mo pa sa amin yan. At maranasan din namin, Panginoon, na sa buhay na ito, na kahit dumadaan kami sa problema, tumatatag kami. Dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat po, Panginoon. Purihin kaya ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.